Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundong ito at nasa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kamusta naman kayo? Shout out po sa inyong lahat. Ito po ang ating magiging topic sa ngayon. Una, namatay sa Camp Crame, binaril. Hindi binalita ng mainstream media. Talaga kayo. Mainstream media, grabe kayo. At hindi rin pinaliwanag sa atin at hindi man lang sinabi ng kapulisan at ng gobyernong ito. Ano na ang nangyayari diyan? Ha? Pangalawa, Tulfo binanatan ang Duterte. Nako, nagkakalaglagan na po at nag-aaway-away na ang mga Tulfo. Pangatlo, eto na, Tunying. Ito, katunying. May pasabog. Oh, may alam, may sasabihin patungkol kay Lisa Marcos. Yan po ang ating mga topic ngayon. Okay? So wag po kakalimutan, i-like tong video na ito. At doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo. Coach Oli News PH. Ito po, simulan natin agad-agad dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito po, post po ito ni Sas Rogando Sasot. Alam naman po natin, ito si Sas ay credible ito. Talagang hindi po ito nag-fake news. At malalim po ang kaalaman nito sa politika at malalim din po ang talino nito. Kaya nakakagimbal at nakakatakot na po ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Basahin po natin ha. The media is not reporting that Colonel who was found dead in Camp Crame was shot. Isipin mo ha, sa loob ng Camp Crame mismo, patay, binaril. Ganong katindi ang violence sa Pilipinas ngayon. Sa loob mismo ng Camp Crame. At di umano, ha? Hindi binabalita ng media. Oh. Colonel pa ito ha? Colonel. Totoo ba? Ito'y tanong sa inyo Marcos, Martin, ang dami ninyong inaasikaso. Sasabihin ninyo, safe si Attorney Lopez diyan sa loob. Hindi kailangan bantayan. Ito nga, Colonel na. Napatay sa loob mismo ng Camp Crame. Anong nangyayari sa inyo? Mainstream media. Asan na kayo? Kayo dapat ay nagbabalita ng patas. Dapat kayo ay para sa bayan. Hindi kayo dapat sa mga politiko. Bakit itinago nyo ito? Kaya nga, dapat magsalita ka dito, Marbil. Torre, nagbibida-bida kayo. Bakit hindi nyo sabihin ito? Sagutin nyo. Sagutin nyo si Sas kung ito hindi totoo. Sabihin nyo, hindi yan totoo. Nang sa ganon, maglabas si Sas ng ebidensya. Diba? Yan lang ang inaantay ni Sas eh. Itanggi ninyo. Ngayon, kung yan ay totoo, karapatan namin mga Pilipino na ipaliwanag nyo yan sa amin. Hindi nyo dapat tinatago yan. Napakagulo na ng bansa natin. Dahil po yan sa adik. Sa droga po, kalat na eh. Yan po ang nagiging problema. Malamang ito, baka may patungkol sa droga, baka ang pumatay dito, adik. Saka nakakita sa loob ng kampo na patay. Kung hindi safe ang nasa loob ng kampo, paano pa tayo mga ordinaryong Pilipino? Kung ang vice-presidente nga hindi sinusunod, binabastos ang karapatan, tayo pang mga ordinaryong Pilipino, nakakatakot na po ito. Tayo ba ay nabubuhay na sa era ng mga adik? Tayo na naman ang takot sa mga adik? Samantalang nung panahon ni PRRD, ang adik ang takot lumabas. Ngayon tayo takot. Matindi ito. Ipaliwanag to. Dapat to ikalat po natin ito. I-share natin itong video na to. Kasi dapat sagutin yan. Until mag-ingay kayo sa social media, hindi yan papansinin eh.
I-share nyo tong post na ito ni Sas, i-share nyo tong video na ito na dapat nilang sagutin ito. Totoo o hindi, kailangan nilang sagutin. Hindi pwedeng, ay basta na lang, hayaan na natin yan. Hahayaan nila yan pagka hindi natin kinalat. Kaya tayo bilang mamamayan, nasa sa atin po kung paano tayo magtutulong-tulong para masugpo natin ang adik sa Pilipinas. Punta po tayo sa next topic natin about Tulfo. Ito po, post ni Ramon Tulfo. ni Mon Tulfo. Grabe, nababaliw na ata to si Ramon Tulfo. Basahin natin. Ha? Okay, so sabi niya, bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Anong sa tingin mo? Safe ba siya doon? Dapat nga natutuwa ka na si BP Sara ay hindi iniiwan ang kanyang tauhan, ang kanyang staff. Hindi katulad ni Marcos na tinulungan siya ni Pastor Kibuloy, iniwan niya, hindi lang iniwan, trinidor pa. Hindi katulad ni Marcos na iniwan niya si BP Sara, hindi lang iniwan, trinidor pa. Traidor yung amo mo, Montulfo. Kaya ka kulelat eh. Sa lahat ng Tulfo, ikaw ang pinakamatanda, ikaw ang kulelat. Kasi yung pag-uugali mo, ikaw, may sapak ka ba? Okay, nagtatanong lang, ha? Sabi niya, Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Quad Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential intelligence funds. Sara cares so much. Ito na po ang chismis. Sara cares so much for Lopez, she has decided to stay with her at the House jail, leaving Congressman puzzled. Gusto ba talaga ninyong malaman? Ito na, pasok. Marites Tulfo. Mon Tulfo, hindi Marites Tulfo. Mon Tulfo. Grabe, ang tagal mo ng broadcaster, wala kang kinatandaan. Grabe, ang tanda mo na, wala kang kinatandaan. Sa chismis ka pa rin nalaglag. Pambihira ka, sabi niya, okay, ito ang sagot. Si Sara at Zulaika ay matagal magkasintahan. Wow! Patunayan mo, wag kang puro salita. Di, nababaliw na ata ito si no? Ang masama nito, hindi sinakyan. Hindi sinakyan ng media. Coach Oli, ba't mo pa dinidiscuss? Hindi kailangan malaman nyo ito. Medyo may topak itong Tulfo na ito eh. Baliwata ito. Kailangan ito malibel. Dapat ito'y kasuhan ni BP Sara. Yan ay paninirang puri na wala namang ebidensya. Sabi niya, ito dinerecho niya. Hindi po opinion to Sabi niya, si Sara at Zulaika ay matagal magkasintahan. Di ba ninyo nahalata? Sara is dike. Dike ba? Tama ba ang pag-pronounce ko? Or lesbian. Tomboy or ACDC siya. Pwede sa lalaki at pwede sa babae. Siya ay bisexual. Anong pakialam mo kung bisexual siya? Totoo man or hindi totoo, hindi po yan ang issue. Ako'y naniniwala hindi siya bisexual. But anyway, wala namang issue kung bisexual siya eh. Bakit pinakikialaman mo etong sa kanila ni Zulaika kung meron man or wala? Ako'y naniniwala, wala. Ako'y naniniwala na buang na ata at to si Marites Tulfo. Ito si Mon Tulfo na buang na. Grabe. Pero kung sakali man totoo, anong pakialam mo? Ikaw ba political broadcaster, political vlogger, o ikaw ay Tito Vic and Joey vlogger? O ikaw ba ay naging chismis vlogger? Ikaw ba ay naging artista vlogger? Ikaw ba ay naging celebrity vlogger? Ano ka ba talaga? Grabe ang status mo. Panira ka sa Tulfo. Kita mo, ikaw lang ang walang mararating sa Tulfo. Mananalo pa si Erwin at si Ben Tulfo sa pagkasenador. Ikaw, wala, kulelat. Wala ka. Paano? Napunta ka sa chismis. Pambihira ka, Para kang papitsuging vlogger sa gigilid. Matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon ni Sara at Zulaika. Hindi, ikaw lang nakakaalam.
may katang isip ka. Ikaw ay namamaligno. Alam mo yung ano, para kang matanda na kung ano-anong pumapasok sa isip. Hindi ko po iniinsulto ang matatanda kasi matanda na rin po ako. No? Minsan kasi may mga pumapasok na katang isip. Hindi po alam yun sa Davao, ikaw lang. Gumawa ka pa ng chismis. Nilagyan mo pa ng picture na ganyan si BP Sara. Pakialamero kang matanda ka, oh. Hindi ka na tumino. O, ito, isa naman. Ang post naman ni Ben Tulfo, pakinggan natin. Ito naman post ni Ben Tulfo sa kanyang Facebook page. O, yan. At basahin po natin. Taglit, ha. The sins of Mon Tulfo are his alone. Babasagin ko na ang katahimikan ko. Kasi alam mo, nadadamay eh. Yan ang problema sa mga magkakapatid. Damay-damay. Pag kayong isa may katarantaduhan, nadadamay. Oh, alam mo ha, ako. Sa lahat ng Tulfo, ito lang gusto ko. Hindi. Yung iba medyo alanganin ako talaga eh. Pero ito si Ben Tulfo. Gusto ko ito. Gusto ko ang tayo nito si Ben Tulfo. Ha? Iisa ang aming apelyido, Tulfo. Iisang dugo ang dumadaloy sa aming mga ugat. Subalit magkakaiba ang aming pananampalataya. Ayun, doon nagkaiba sa pananampalataya. Baka iba pananampalataya nito si Marites Tulfo, no? Si Ben Tulfo maayos 'yan. I know maayos 'yan. Maayos pananampalataya niyan. Prinsipyo magkaiba, paninindigan at pananaw. Oy, panawagan. Tawagin natin si Claudine. Nag-iingay po si Marites Tulfo. Hindi, dito tayo. Dito tayo ngayon kay Ben Tulfo. Baka mamaya magalit si Claudine. Dito tayo kay Ben Tulfo. Ako si Ben, kilalang si Bitag. Sawa na ako sa pananahimik. Ang kanyang kinakalaban at mga kalaban ay sa kanya lang. His choice, his consequence. Yan. Okay, so sana hindi madamay ito si Ben Tulfo sa mga paninira nitong si Marites Mon Tulfo sa mga Duterte. Okay? So hiwalay siya. Ha? Yung kinakalaban ni Mon Tulfo ay hindi kalaban ni Ben. Wala akong kinakatakutan maliban sa Diyos. Tama. Yan ang dapat kinakatakutan natin. Hindi nababahag ang aking buntot at hindi ito isang disclaimer. I'm just trying to get it straight, unfiltered. Tama naman eh. Hindi ito parang naguhugas kamay. Magkaiba sila lang talaga. Yung isa may sayad, yung isa maayos. Sana makapagbigay linaw sa publiko ang post kong ito. Ayan, yari ka, nilaglag ka na. Oh. Ben Tulfo. Ako, saludo ako dito kay Ben Tulfo. Susuportahan ko ito. Gaya ng sabi ko, ito lang ang gusto ko sa mga Tulfo. Anyway, punta tayo sa next topic natin. Ito ngayon, pag-usapan natin. Ilalaglag mo na si Lisa. Merong sasabihin pasabog kay Lisa. Tingnan natin. Ito, antayin natin. Katunying, wag mo akong i-copyright ha, Katunying. Ikaw, Mr. Copyright ka, Katunying eh. Ang tanong. Ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Sigurado ka, i-quote ka namin. Kasi medyo madamot ka eh. Hindi, alam nyo to si Katunying, ito nagka-copyright to. Lagi niya, doon sa kanyang YouTube mga video, sinasabi niya, this is copyrighted. Bawal mo i-play. Samantala, ang GMA News 5 pwede. Pwede ka magbigay ng komentaryo dito, hindi ka, copyright ka. Para kang ABS, bata ka ng ABS, no? But anyway, pares kayo ng karakas. But anyway, ito sinabi mo pwede ka tang i-quote. Wag ka mag-copyright wag ka swapang. Katunying, medyo paminsan-minsan. Pero okay na siya, okay na. Mukhang nagbago ang ihip ng hangin. Okay na. Suportahan na lang natin, kung ano man sinasabi nito si Katunying,
Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Nako, eto na. Simula na ng laglagan. Simula na po. Ayun na. Eto na po, inaantay natin. O marami pang susunod. Magsalita na kayo. Wag bahag ang buntot ninyo. Si Katunying. Tumindig na ang buntot. Nakaganon na. Dati nakaganon ang buntot niyan eh. Duwag to eh. Ngayon makatindig na. Kayo dyan. Kayo may mga alam na mga kakampi ni Marcos, itayo nyo na rin ang buntot niyo, huwag nakabahag na gano'n. Laglaga na, marami pang susunod. Meron akong balita. Magkakasunod-sunod na yan. Kakasunod na yan. Dito na maghihiwalay ang dikolores sa diputi. Dito na maghihiwalay ang maitim at maputi. Dito na maghihiwalay ang mabuti at demonyo. Diretso. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Sino? Kaya, Sino? kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, diniretso ka na, Marcos. Yari ka. Pero ito, Katunying, may sasabihin ako sa'yo. Pero mamaya. May alam kasi ako, Katunying. May alam ako. Mamaya. Atin-atin na lang, ha? Konti lang naman nanonood eh. Huwag niyo po kakalimutan. Like niyo po ito video na to at subscribe. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat. Ngayon na. Maganda. Marcos, kilos ka na kasi nagagalit na ang taong bayan. Ubos na ang kaban. Ubos na ang ginto. Ubos na ang pera ng Pilipinas. Ninanakaw na. Kailan ka magsasalita? Huwag na bukas. Ngayon na. Nagpupuntahan na nga sa Veterans Hospital para suportahan si BP Sara. Gising, Marcos. Baka nasa alapaap ka na naman. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Tama. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan. Maganda hamon mo. Maganda hamon na itong tao na ito. Maganda, sabi niya, dapat ka magsalita sa katiwalian ngayon. Kung hindi ka magsalita ngayon na, kinukonsinti mo. May hamon. Ako naman may hamon din sa'yo. Ito hamon ng taong bayan sa'yo. Kaibigan mo si Lisa. Meron kang alam about Lisa. Meron ka ring alam about Marcos. Ikaw nga lang ang naka-interview kay Lisa eh. Tama? Or tamang-tama? So may alam ka. May dapat kang sabihin. May dapat kang ibulgar. Meron kang, you owe it to the Filipino people na magsalita. Hindi pwedeng wala kang alam. Kung sinasabi mo na kung hindi nagsalita si Marcos ay kinukonsinti niya. Itong mga tiwali sa gobyerno. Baka isipin ng taong bayan. Baka lang naman, isipin ng taong bayan. Kinukonsinti mo. Tataan mo, marami sa mga kasamahan mo bumaligtad na. At nagsasalita ngayon sa mga maling gawa ni Marcos at ni Lisa. Hindi pwede. Ang dami, may mga vlogger. May mga dating opisyal nagsasalita about Marcos. Hindi pwedeng hahamunin mo lang si Marcos na magsalita. Ikaw ay isa sa pinakamalapit na broadcaster kay Marcos. May alam ka, dapat ka ring magsalita. Sa aking opinion lang ha, paano nakakapagsalita yung ibang vloggers na may alam sila dyan? Ikaw pang malapit kay Marcos, wala kang alam. Kung bumaligtad ka, at kung sa tingin mo mali si Marcos, responsibilidad mong magsalita, hindi pwedeng hahamunin mo lang si Marcos. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. I agree with you. Garapal
Kailan ka magsasalita? Yun. Sige, sige, sige. Ayaw mo na. Hindi, ako panawagan ko lang naman. I mean, kung mali ako, pasensya na po, Katunying. Kung mali ako, pasensya na po sa mga manonood natin. Pero gusto ko lang tanungin nyo, kayo mga manonood, sa tingin ninyo, tama ba na dapat magsalita din si Katunying sa mga nalalaman niya about especially Lisa and Marcos sa mga illegal kung meron man na ginagawa? katiwalian sa pamahalaan. And if the president does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Ibig sabihin, kinukonsinti niya. Kung wala siyang ginawa, hindi siya nagsalita, kinukonsinti niya. Pero may iba akong opinion. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit papano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Kita mo. Sino nakakapag-message kay BBM? Hindi ako. Hindi ko i-mensahe yan. Nakaka-message siya. Ibig sabihin may alam. Close sila eh. Close kayo. Di ba? May alam ka. But anyway, antayin muna natin. Baka darating ang panahon, magsasalita na rin to. Good thing, at least, ngayon, gumaganda na ang tono nito si Katunying. Grabe po. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. I-quote nyo po ako dyan. Kung gusto nyo i-quote na. Hindi, quote ka namin. Basta wag mo kami i-copyright. But anyway, ako sa akin lang ha. Sabi niya, kung hindi magsasalita si Marcos at wala siyang gagawin, kinukonsinti niya. Posible. Number 1. Tama ka. Posibleng tama ka, Katunying. Pero may number 2. Kung wala siyang gagawin or hindi lang kinukonsinti, posible rin na kasabwat siya. Kaya wala siyang ginagawa. Ako, in my opinion, hindi niya po kinukonsinti lang. Kakuntsaba siya dyan. Anong klase kang presidente na hindi mo kayang pigilan yung nangyayari sa ilalim mo? Yung katiwalayan sa ilalim mo, imposibleng wala kang lagay, wala ka ring napapala, wala ka ring nakukuha. In my opinion lang ha, kaya kasabwat siya dyan. Ngayon, kung mali naman ako na hindi siya talaga kasabwat dyan, abi lumayas ka na dyan. Wala kang silbi. Anong klase kang presidente? Nagkakalat sa ilalim mo, hindi mo alam, garapalan na. Wala ka pang magawa. Anong klase ka? Inutil ka. Wala kang silbi. Hindi ka marunong magpresidente. Tama si BP Sara. Ibig kami maaapektuhan sa kalokohan mong yan. Dahil nga sa pangarap ni Martin na gusto niya maging presidente. Dahil sa pangarap lang ni Martin ha. Pangarap ng iisang tao. Kahit si Amy sinasabi yan, kahit si BP Sara sinasabi yan. Nagugulo ang buong Pilipinas dahil sa pangarap ng pinsan mo na wala kang magawa. Kung hindi mo yan kinukonsinti at wala ka ring magawa, wala ka silbi, lumayas ka na. Pero ako, ulitin ko, in my opinion, hindi po wala siyang magawa. Kasabwat siya dyan. Kayo po, anong tingin ninyo? Tama si Katunying, kinukonsinti? Or kasabwat? Kayo po, sa mga manonood, pakilagay nyo dyan sa ilalim. Sa comment section. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. Yan ang hamon. Yan ang hamon niya sa Pangulo. Pero dapat hamunin din ng taong bayan na magsalita siya eh. Kasi, well, anyway, hindi rin natin alam kung talaga bang may alam siya. Pero para sa akin, it's improbable. Mababa ang porsyento
na itong taong to walang alam about Marcoses. Specifically, BBM and Lisa. Baka nga pati kay Sandro eh. Diba? Tingnan natin. Tayo po ay sumubaybay at sa mga mangyayari ngayon, ha? Kita-kita po tayo sa veterans. At ang Banateros ay magiging active doon. Pag busy kami, meron pa po kaming SMNI, pero dadaan at pupunta kami doon to support. No? So paalala ko lang, meron pong Banateros Monday to Friday, 8 p.m. sa SMNI. Okay, wag pong kakalimutan, i-like nyo po itong video at subscribe po kayo sa aking channel, Coach Oli Newspage. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, God bless everyone. Coach Oli po.